magandang hapon po sa inyo. Nandito tayo muli sa halamanan ng Jaira Baptist Camp live and si Joy na napakabuti talaga ng Panginoon. Recipient tayo ng kanyang mayamang biyaya. And praise the Lord that we have a guest singer today sa pangunguna po ni Preacher Rogie and ganun din si Brother Joseph and Brother Linwell. Mga seminarista yung dalawa at yung isa ay nagpapastor na si Brother Rogie sa Ligasco. Alright? We're going to sing a song that has a title, One Day at a Time. One Day at a Time. Sister Cristil, kumusta? Sister Amor. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow will never be nigh. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Amen. Sister Cindy, Sister Rona, Sister Renaline, Sister May, and the rest of our brethren who are watching today. Once again, welcome to our every other day live streaming as we continue to minister. Sa kabila na mayroong lockdown, salamat ang salita ng Panginoon ay hindi po pwedeng itali, hindi po pwede tayong pigilan, at ang tanging hangarin natin ay makapag-minister pa rin tayo sa ating mga kapatiran. And even Sister Judith Ligaspina is watching. And totoo yung kanta, sometimes hindi na tayo aware kung anong date ngayon. We just live one day at a time. And praise the Lord na we could not deny sa ating pong nakarang pag-aaral na tayo ay dinadaanan ng mga problema and lahat ay sakop, financial, family, emotional, ngayon physical, at tayo ay nadi-discourage. Just normal. Kasi even the what we call the heroes of faith, Moses, like David, even the prophet Elijah under juniper tree is so discouraged, asking the Lord to take his life. Pero salamat dahil itong mga bayani natin sa pananampalataya ay naging halimbawa na mayroon tayong laging encouragement from the Word of God. And allow me to read our text today na nakita ho natin sa verse 21 to 24 ng Psalms chapter 31. And I'll be reading again para po yung mga kasama ko nating mga kapatiran nung nakaraan ay sila po ay makasabay. Ang sabi ho ng banal na kasulatan, "In thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in the righteousness. Bow down thine ear to me. Deliver me speedily. Be thou my strong rock for an house of defense to save me. For thou art my rock, my fortress, therefore for thy name's sake, lead me and guide me. Pull me out of the net that they have laid privily for me, for thou art my strength." David said in verse 5, "Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord, God of truth." Ang Diyos po ang magpala ng pagkabasa ng kanya pong banal na salita. Tayo muna po ay sumaglit na yumuko at manalangin. Mapagpala ho naming Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, salamat
dahil mayroon kaming Diyos na katulad nyo na omnipresente sa amang dako ng mundo, hindi po kailanmang iwanan at hindi kami pwedeng makapag-isip na kami ay nag-iisa lamang dahil you promise us that you will never leave us nor forsake us. And we do now come, dear God, and thanking Thee for that special presence that gives us enough strength to face the challenges of life. And alam namin na lahat ng mga bagay ay lilipas din, Panginoon. Higit, salamat dahil mayroon kang inihandang lugar para sa amin na wala na po itong mga bagay namin pong pinagdadaanan. At salamat na lamang na kayo po ay kasama namin at alam namin na malalampasan namin sa inyo pong biyaya. At pagpalain niyo po ang bawat kapatiran na nakikinig sa kanila pong mga tahanan at nawa po ay sa maliit na paraan ay tayo po ay maging pagpapala ang inyong mga salita higit, Panginoon. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod. In Jesus' name, these things I pray. Amen. Alright. Thank you. Sister Lydia is watching. Even Sister Mila Sumalbag. At itong mag-asawa na ito ay tapat na patuloy nakikinig sa atin pong live streaming. And pinag-aralan natin nung nakaraan, mga kapatid, na si David mismo ay nakaranas ng tinatawag na discouragement. If you're going to look at the verse of the same chapter, particularly sa verse 10 and 13, as I read, sabi niya, "For my life is spent with grief, and my years with sighing, my strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed." He said in verse 13, "For I have heard the slander of many, fear was on every side, while they took counsel together against me, they devised to take away my life." Hindi ho ba talagang ganun ang nangyayari? Kung minsan kahigpitan ay ang mga tao ay naninisi. Kagaya sa atin pong mahal na presidente ho ngayon. At nabanggit nga natin na marami hong nagngangangaw-ngaw, marami hong nagmumura sa kanya, and to the point na nakikiusap niya, tapusin mo na yan, wag mo na ngayon. And lalo na't mayroong kinakaharap na problema. And asking David experienced that. Salamat na lamang dahil naging passion niya na laging pumunta sa tahanan ng Panginoon. And hindi issue kung siya ay hari doon at tagasaral lamang siya ng pintuan. Sabi niya, mas gugustuhin ko pa na maging tagapagsara ng tahanan ng Diyos kaysa makinig ng awitin ng mangmang. And sabi niya, "I was glad when they said, 'Let us go into the house of the Lord.'" At makikita ho natin na yun yung kanyang talagang desire na sabi niya, "If you're going to ask me one thing that I've desired, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." And marami po siya kinaharap din ng mga problema. Personal problem, family problem, and even sa kanyang pagkakamali, talagang nakaranas siya ng pamamalo ng Diyos. At salamat dahil sabi niya ay marami din po siya mga katanungan. Bakit ang mga mayayaman ay sumasagana, ang gumagawa ng kasamaan ay silang sumasagana? Until I went into the house of the Lord, sabi niya, and I found the answer. At imbis na kaawaan natin ang ating sarili, kainggitan natin ang iba, ay kung titignan ho natin bilang isang mananampalataya, tayo po ang pinaka-blessed. Knowing that life is just only temporary, we know that the Lord is with us. He have done already great things from the past. Kinahabagan niya tayo. Binigyan niya tayo ng biyaya. We do not deserve salvation, and yet we have that salvation today. And alam natin na tayo pupunta sa langit, na itong mga bagay na ito na ating pinagdadaanan ay lilipas din at mawawala na. So, pinag-aaralan ho natin ang katanungan na, are you discouraged? The answer, the Lord can encourage you. Okay, the Lord can encourage the discouraged. And napag-aralan ho natin nung nakaraan na talagang lahat ho tayo makakapagkwento ng ating mga pinagdaanan o maaari sa pangkasalukuyan. And I guarantee you,
mayroon pang darating sa hinaharap. Pero the same God that helped us yesterday, the same God that helped us today, is the same God that will help us in the future. Until the ultimate time, pupunta na tayo dun sa lugar na hindi na makakasunod ang lahat ng mga bagay na mga kapatid ko. So we have seen the causes of discouragement: fatigue, frustrations, failure, fear, friends, and family. So, how do we overcome discouragement? Unang-una mga kapatid, para ma-overcome natin ang discouragement, we have to run to the Lord. Amen? And mayroon tayong tatlong nakita dyan. Run and give Him your worship, just like Jairus. Secondly, run and give Him your worry. Mayroong sakit yung kanyang anak, at anumang oras ay mamatay na, literally, bago dumating ang Panginoong Diyos sa kanilang tahanan ay namatay na. And we have a lot of worry as a result of fear. So later, tayo po ay nagkakaroon na ng desperation. But where we can go? Okay? Sa lahat ng ating mga takot, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. The antidote for fear is no other than faith. Amen? And lastly na nakita ko natin is run and give Him your willingness. Okay? Now, we will go now to the second point of our study. Pangalawa, aside from run to the Lord, just like Jairus, the character study na nakita ho natin, ngayon naman ay ang character study na titignan ho natin ay si Joseph of the Old Testament. Ito po yung anak ni Jacob. Okay, na favorite niya, na naging dahilan para siya po ay pag-initan ng kanyang mga kapatid, and lalong nadagdagan nung binigyan siya ng dream ng Panginoon at kanyang ikinuwento, and they tried to hinder, but if it's God that gives that dream, at patuloy tayong magtitiwala, bagamat nakaka-discourage dahil kung minsan mga mahal pa natin sa buhay, mga taong malalapit pa sa atin, but nevertheless, if you know the hand of God, things happen for a reason. We believe in Romans 8:28. Kaya bandang huli ng kanyang buhay, ang sabi niya, masakit, kasi kayo mismo mga kapatid ko, but even you meant it for evil, but God meant it for good. Okay? And he rise up from being an ordinary boy to a second position in Egypt. And from the pastures and to the pit and to the Potiphar's house, and then to the prison, and ultimately to the palace. And after so many years, you know, the secret is relying on the Lord. Amen? Matutunan ho nating mag-rely sa Panginoon. And Psalms 37:5, the preceding verse, which is verse 4, is one of my favorite verse that says, delight thyself in the Lord. Okay? That's our goal in life, to make God happy. And to make God happy, we must learn to obey. Because that's the result of faith. Faith is taking God at His word. When we love God, we're going to obey Him. You cannot say that you are having faith na hindi mo siya sinusunod. Okay? Kaya ang isang napakagandang karakter ng isang anak ay natututo siyang maging masunurin sa kanyang tatay. And when we make God happy, I tell you, okay, ay masaya din ang buhay ng isang mananampalataya. And the following verse says in verse 5, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Okay? Yan ang sinabi niya ho dyan. When we rely on the Lord, like Joseph, okay,
Unang-una na makikita ho natin dyan mga kapatid, He will love you. Okay? Taken na lahat ng tao ay mahal ng Panginoon. Okay? Mahal ng Panginoon ang lahat ng kanyang nilalang. When the Bible says God so loved the world, that He gave His only begotten Son. God is not selective. He is not a respecter of person. Walang pinakamasama na hindi kayang iligtas ng Diyos at wala ring pinakamabait na hindi niya kailangan ng kaligtasan ng Diyos. And there is a school of thought way back then when we are in Bible school. They used to ask us, are you a Calvinist or are you an Arminianist? How can you reconcile this doctrine of these two persons? You know, both of them have wrong ideas and wrong belief. We do not believe na mayroong pinili ang Diyos pumunta sa impyerno at mayroon din po siyang pinili na pumunta sa langit. There must be a proper hermeneutics. God is not willing that any should perish. Pag ang isang tao ay pumunta sa impyerno, hindi dahil ginusto ng Diyos, kundi ang tao ay nagdesisyon sa kanyang buhay na hindi niya tanggapin ang Panginoon bilang kanyang sariling tagapagligtas. Nagiging elect ang isang tao pag nag-decide siya na tinanggap niya ang Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Bible, whosoever. And you cannot reconcile that because there must be right interpretation. Parang pintuan niya na lagi nating ipinapaliwanag. Pag ikay nasa labas ng pintuan, ay nakalagay ang whosoever. Pagka ikaw ay pumasok sa paanyaya, titingin ka sa likod ng pintuang pinasukan mo, congratulations, you are elected. Now, kaya ho, kailangan talagang patuloy tayong nangangaral ng salita ng Panginoon. As the Bible says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But the question is how they shall call on Him in whom they have not believed. And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? As a very reason, we keep on preaching the Word of God and iniiwan natin ang pag-convict ng Banal na Espiritu sa isang tao. At hanggat ang tao ay nabubuhay, ay kailangan patuloy ang panalangin, patuloy ang pagpapaalala, at isang araw ay maaring ang Diyos ay kumilos sa kanilang puso. Now, alam nyo, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. At kung ikaw ay naging anak niya, kaya lagi namin sinasabi, kung noong ngay hindi pa kami anak ng Diyos at pinursik kami ng mga magulang namin, okay, lumaki kami na kanya-kanya ang diskarte, ay preserve ng Diyos ang aming pong buhay until such time na nakilala namin siya at kami tumanggap sa Kanya at naging anak niya. How much more ngayon na anak tayo ng Diyos? Kung ako nga bilang isang ama, ay hindi ko pagkakaitan ang aking anak sa kanyang pangangailangan. Kagaya ng sinasabi ng Panginoon mismo, na kung kayong amang mga masasama, alam niyong gumawa ng kabutihan sa inyong mga anak. Na walang tatay na pag ang kanyang anak ay nanghingi ng tinapay ay bibigyan ng bato. Walang tatay na pag ang anak niya ay nanghingi ng isda ay bibigyan niya ng gulupong. You see, although as a human being, we are limited. Sumasama din ang loob natin pagka ang mga anak natin ay may hinihingi na gustong-gusto nila na hindi natin maibigay dahil sa kasalatan na kuminsan hindi nila maintindihan yung paliwanag na sakana and magtatampo, masama din ang loob natin. But you know, bilang isang mananampalataya, ang tanging may papangako natin ay we will provide their needs, just like food, shelter, and clothing. As the Lord will bless us, hindi mahirap. Lalo na sa isang anak na mabait at masunurin. Kahit siguro hindi siya hingi, ay ibibigay ho natin. Kaya, iba pa rin yung ikaw ay anak na malapit sa Diyos. Okay? Kaya kung minsan, pagka ang isang tao talagang pliniplis niya ang Panginoon, magaan ang pagpapalat, minsan nagtatanong ang mga tao, mayroon bang paborito ang Diyos? Well, it's just a matter of how you love the Lord. When He said, draw nigh to me. When He said, abide in me. Be holy for I am holy. Are we doing those? Bilang isang mananampalataya, we have the responsibility to be close to the Lord. We have the responsibility to abide in Him.
as His children. Okay? Now, rely on the Lord. He will love you. Okay? You will find His love in His speech. Saan natin nalaman ang tunay na pag-ibig? Sa Bible. Ang karamihan mga kwento ay pantasya. Diba? And maaring ang isang napapanood natin sa Disney and they live happily ever after, it's just only story, it's just only fantasy. Pero alam nyo, ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig ay walang iba kundi ang ikwinento ng Bible. Kaya ang Bible is a love letter of the Lord. And when you read the Word of God, napakarami po dyan pagpapakita na mahal tayo ng Diyos. Ang nilalang niya lamang, sabi niya, walang kwenta ang lahat ng aking nilalang kung walang taong makikinabang. Okay? Kaya pinakahuli nilalang niya. Sayang naman ang dagat na aking nilalang at nilagyan ng mga isda kung walang lalangoy at walang manguhuli at kakainin. Sayang ang ilog. Sayang ang kagubatan. Okay? Ultimately, kaya niya nilalang ang tao. Okay? Para lahat ng kanyang mga ginawa sa atin pong paligid ay mapakinabangan ng kanyang mahal na tao. Saan natin nakita yan? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Ang salita ng Diyos ay nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Panginoon. Mayroon siyang dakilang pangako. Okay? Na mapangahawakan natin na lahat ng mga bagay nito na atin pong pinagdadaanan, kagaya ng napagdaanan natin, nakala natin hindi natin masusurvive, ay makikita ho natin na lilingon na lamang tayo isang araw at tanging sasabihin natin sa Diyos, salamat Panginoon sa inyong kabutihan, lalo na kung tayo'y nasa piling niya. Mga minamahal ko, He will love you. You will find His love in His speech. He speaks to your soul in love. Personal po ito, mga minamahal. And kaya tayo mismo makakapagkwento na mahal tayo ng Diyos. He speaks to your source in love. Pag ikay nasasaktan, ikaw ay mayroong problema, alam natin ang Panginoon ay nariyan. Ultimately na siyang tutulong sa atin. Kaya ang sinasabi niya, cast your cares upon me for I am carried for you. You see, you will find His love not only in His speech, but you will feel His love in His scripture. You see, the scripture is always soothing. The scripture is always sufficient. Kaya we cannot afford na i-neglect ang atin pong Bible. Hindi natin pwedeng palipasin ng isang araw na wala ho tayong Bible. Kaya nga ang panuntunan, no Bible, no breakfast. No scripture, no sleep. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Ang dami nating narinig na mga balita, di ba? Yung mga tao na lawless ay natatakot sila na magkaroon ng tinatawag na martial law. Pero alam nyo, mga minamahal, tayong mga law-abiding citizen ay wala tayong kinakatakutan. Bakit? Kasi alam natin na ang salita ng Panginoon ang ultimately na magbibigay sa atin ng katatagan. See, the scripture is always sufficient. Kaya maganda na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. So, makikita ho natin when we rely on the Lord, makikita ho natin na tayo ay mahal ng Diyos. He will love you and He will lift you. Okay? May mga time na tayo nadadapa, pinag-uusapan nila, sabi nga hindi pinag-uusapan kung ilang beses kang nadarapa, kundi ilang beses kang tumatayo every time na ikay nadapa. You see? At alam nyo mga minamahal, ang Panginoon ay laging nariyan nakaalalay. Parang isang magulang. Alam nyo, masaya pa ako na since lockdown ay ang aking apo ay narito, kasama ang aking anak at ang aking manugang. It's a joy na sa kabila na nasa airport na si Lael ay nag-lockdown ng Saudi Arabia at sabi hindi matutuloy kaya hanggang ngayon narito yung aking pong anak at ang kumpleto ko kami. Masaya. And alam nyo, Caleb is progressing. Although siyempre sa paglaki niya ay kasama ang growing pain, nagpapatubo siya ng ngipin, kaya for the past day nagkakasakit siya. But you know, we observe every day that there is growth, sign of growth sa kanya. Nandyan na siya, gumagapang na, he attempt to stand,
Although kung minsan makikita nyo siya ay tumutumba at alam naman natin kung minsan talagang tayo ay nagugulat din at parang nasasaktan ho tayo, but that's a part. Pero nandyan tayo, titignan natin at pagka natumba yung ating anak, natumba yung ating apo, andyan tayo kagad na nakatakbo at nakaalalay at itinatayo at binubuhat, mamaya bibitawan na natin para matutunan din nila sa kanilang sarili mula doon sa pain na kanilang naranasan kung paano mag-ingat until sa time na mag-full grown at sila din ay lumago. Guarantee mga kapatid, kung tayong mga magulang ay gusto natin ng ating mga anak ay nasa magandang kalalagayan, na atin po silang inaaliw sa panahon ng kanilang mga problema, I tell you, mga kapatid, hindi lahat ng mga pagkakataon ang ating mga taong maasahan ay laging nariyan. Sila din ay katulad nating limitado. At may mga naproprostrate din sa atin dahil hindi rin tayo makatulong kung sila ay tumatakbo sa atin. But I guarantee you with the Lord, there's no frustration. Siya lamang talaga ang talagang ultimately na magiging sufficiente natin sa atin pong buhay. Kaya napakasarap na nagtitiwala tayo sa atin pong Panginoon. And not only He will love you, but He will lift you. He can lift up your head. According to Psalms chapter 3, verse 3, "But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter up of mine head." Di ba? Kaya pag tayo nanlulupaypay, bagsak ang ating balikat, ang ating mga ulo. Kaya napakasarap na nagtitiwala tayo sa atin pong Panginoon. And not only He will love you, but He will lift you. He can lift up your head. According to Psalms chapter 3, verse 3, "But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter up of mine head." Di ba? Kaya pag tayo nanlulupaypay, bagsak ang ating balikat, ang ating mga ulo ay nakadumog, nakayuko, para bang discouraged na tayo. Pero I guarantee you, the Lord is with us. As the Bible says in verse 3, "O Lord, you are my shield, you are my glory, the lifter up of mine head." Kaya kung tayo na-encourage sa sinasabi ng mga tao na sila'y nariyan, kalaunan, sila'y tumatalikod, hindi na natin makita, napakalayo na nila, pero alam niyo mga minamahal, ang Panginoon ay laging nariyan. Amen? You see, He can lift up your heart also. Not only your head, but even your heart. You see, 1 Samuel chapter 2, verse 1. Okay? Alam natin ang istorya dyan sa chapter 1, walang iba kundi si Hannah. Si Hannah ay na-misjudge po siya even ni priest Eli. At ang sabi sa kanya ay lasing siya. Pero sabi niya, hindi po ako lasing. Ito po ay iyak ng isang taong nalulumbay dahil walang anak. Kaya po ako nagkakaganito dahil ako'y nakikiusap sa Diyos. Diyos ni Sarah, na mas mahirap ang kanyang kalalagayan, na maliban sa siya ay baog, siya ay hukluban na. Pero tinanong nyo, is anything too hard for the Lord? And I believe that the same God of Abraham is my God too. And from that, ay ako'y naniwala din. Kaya tayo mga mananampalataya ay talagang kinakailangan natin patatagin ang ating pananampalataya. Bakit? May mga taong nakatingin sa atin. Ang ating mga susunod na henerasyon ay nakatingin sa atin. And I believe na mayroong effect yung nangyari na yon sa buhay po ni David, kung bakit mayroon siyang tapang na pumatay ng higante. Because he is not the first giant slayer. You see? His grandparents, just like Joshua and Caleb, are giant killer. Kasi for 40 years nabinbin sila dahil sabi nung kasama ng mga spy, lugar ng mga higante yun. Pero makikita nyo na kahit matanda na si Caleb, sabi niya, "Give me this mountain." Hindi ho nila nakuha yun ng ganun-ganun na lamang. Nakipaglaban din po sila. At mula doon ay natuto din si David. Mula sa karanasan ni Abraham at saka ni Sarah ay karanasan na naalala din po ni Hannah na walang imposible sa Diyos. And in the story of that 1 Samuel,
ay nagkaroon siya ng anak at hindi lamang ng anak kundi binigyan pa siya ng maraming mga anak maliban kay Samuel. Si Samuel ay naging dakilang propeta ng Diyos. You see? At sabi niya sa chapter 2 verse 1, and Hannah prayed and said, my heart rejoiceth in the Lord. Bakit hindi magre-rejoice? He experienced the impossible thing. He experienced great things from our God. Na sa kabila na siya'y baog, ay nagkaroon siya ng tinatawag na pagkakataong magkaroon ng buhay sa kanyang sinapupunan. You see? Yes, meron din siyang discouragement. Nasa kalalagayan siya ng desperation. Nasa kalalagayan siya na siya ay nadi-discourage. Bakit? Kasi yung kanyang asawa ay nanguha ng ibang babae at nagkaanak sa ibang babae at itinira niya pa sa kanyang sariling bahay. And yet, makikita nyo na hindi siya gumibat sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Here, he experienced to be a mother. He experienced to carry a child. Hindi lang naman sa kanyang sinapupunan, kundi sa kanyang kamay. You see? Why? Because he said, nagpray ako at tinugon ako ng Panginoon and my heart rejoiceth in the Lord. Kaya, mga kapatid, napakasarap na malaman na when we rely on the Lord, okay, He will love you, He will lift you, and then lastly, He will lead you. He will lead you. You see? Now, He'll lead you to still waters. Okay? Now, sabi nga ho ni David, He leadeth me beside the still water or waters. You see? Kaya ho, may mga pinagdadaanan ho tayo pero nakikita natin ang Panginoon ay nariyan. Siya ang ating buhay na tubig at kailanman hindi niya tayo pababayaan at siya ang nagbibigay ng satisfaction sa ating buhay. Only Jesus can satisfy our soul. Mga kapatid ko, He'll lead you not only to still waters but sound words. He comforted my soul. Never forget to turn to the Lord when you are discouraged. Okay? Kaya ho, kung hindi man tayo makakuha ng comfort sa iba, ang mga magkakaibigan nung mabalitaan nila, ang kanilang kaibigan na si Job ay dumaan sa matinding problema, ay kanila pong binisita na ang tanging hangarin ay magbigay ng encouragement. But at the end of the day, ang sabi ni Job, my miserable comforters. Di ba? Hindi nakapagbigay ng comfort at the end of the debate, ay lagi siyang sinisisi na kaya nangyari yon dahil mayroon siyang sikretong kasalanan. Kaya nangyari yon dahil mayroon siyang itinanim na mali. You see? And ultimately, hindi nakatulong sa kanya. Pero alam niyo, at the end of the day, ang Panginoon ang siyang magbibigay ng comfort sa atin. Salamat, nasabi ng Panginoon, I will never leave you comfortless. And the Holy Spirit indwelt us. And although kailangan natin maging filled, at nakakalungkot lamang po na marami mga Kristiyano na hindi filled, kaya nag-grieve nila ang Holy Spirit because they want to do their own. You know, the Holy Spirit will help you and remind you of the Word of the Lord Jesus Christ. Kaya ang banal na Espiritu hindi mag-iimbento ng sarili niyang turo, kundi ang ipapaalala niya ay ang mga naituro ni Kristo mula sa kanyang salita. You see? Kaya He comforted my soul. Okay? There is still waters. There is what we call sound words. And never forget to trust in the Lord when you are discouraged. Okay? If you will rely on Jesus, brethren, He will encourage you when you are discouraged. You can run to the Lord and rely on the Lord. Why? Because He will lead you, He will lift you, and He will love you. Sa mga kapatid, nawa ang Panginoon ang siyang magpala sa bawat isa sa atin. At ang panalangin ko ay patuloy ng Diyos ang siyang magprotekta. At nawa po ay mula sa mga salita niya na ating napapakinggan, napabasa, ay lagi tayo makatakbo ng encouragement mula sa Kanya. Kaya you must learn to always look on the Lord. And salamat na may mga, alam kong katulad nyo ng mga membro, nag-pray sa amin. Malaking encouragement yan mga kapatid. At natutuwa din kayo pagka sinasabi ni Pastor na siya ay nag-pray para sa inyo. At dapat lamang ho yan.
Dahil sabi ng Bible, we have to pray one with another. We have to encourage one with another. We have to love one with another. And forgiving one with another. Salamat na natututunan ng bawat isa na bumakay ng kalapong mga tinatawag na burden. But praise the Lord, there are people also who are willing to carry our burden. Hindi ho ba napaganda yun? But ultimately, ang tao ay may limitation. Pero ang Diyos ay wala ho. Kaya ho, ultimately, kung hindi man tayo napagbigyan ng tao, ay hindi ho yun ang magiging dahilan natin na tayo ay manlupaypay. Kasi nandyan ang Panginoon. So, again, ay nais kong batiin ang ilang mga kapatiran na nakita ko kanina, Sister Yuli, Ate Yuli, and Ate Winnie. Nakita ko din po si Sister Eunice Grace Pastor. At may mga pangalan na akong nakita na patuloy na nakikinig, and hindi ko na ho kayo maisa-isa. And even Brother Andre, patuloy pa rin siyang nangangailangan ng ating panalangin. Thank you, Brother Andre, and we are always praying for you. And nawa po ang Panginoon ang siyang mag-extend ng kanyang maraming biyaya para sa bawat isa sa atin. And muli mga kapatid, ay lagi kayo mag-iingat. At namimiss ko na ho kayo, Sister Jocelyn, and mga kapatiran natin, namimiss ko na ho kayo, at alam ko namimiss nyo na rin si Pastor. But kunting tiyaga na lamang, at patuloy pa rin tayo manalangin na ang lahat ay matatapos din, at muli tayo magkikita-kita. At mas maganda nga kung ang Panginoon ay dumating na. Pero kung hindi man, ay alam ko po na nariyan pa rin siya, na hindi niya tayo iwanan o pababayaan. So let me pray. Let us pray. Let me pray for you. Okay? Mag-pray ho tayo, mapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa pribileyo na ibinigay niyo sa amin upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. Panalangin ko po, dakilang Diyos, ang inyo pong patuloy na pangunguna at pagpapala po. Salamat sa mga kapatid ko po na matyagang nakikinig, at patuloy naming pinag-pray po sila na sa kanila pong mga tahanan ay makita pa rin nila ang inyong mga kalooban and time for bonding sa kanila pong pamilya. At nawa Panginoon ay kayo ang siyang patuloy na manguna din po sa mga kapatiran namin na sa ibang bansa. At wag mo silang pababayaan, Panginoon. Some of them are watching too, and continue to protect them and continue to bless them, dear God. At salamat na itong week na naman po na ito ay magiging kabahagi na naman po kami sa pagtulong po sa mga nangangailangan. Salamat sa mga kapatirang nagpapadala at nagsishare ng kalapong blessing. At panalangin ko po na gamitin mo po ito na kahit na matapos na po ang kalalagayan na ito ay maalala din po nila at sila po ay makaatin ng church. At ito po ang magpalapit sa kanila sa inyo, Panginoon. Lord, thank you po. At nawa po ibalik mo pa ang maraming pagpapala sa mga kapatiran. At patuloy mo kaming pagpalain upang maging pagpapala po kami, Panginoon. Lord, salamat, at muli kinukumit namin ang bawat isa, at kayo na pong siyang patuloy na manguna. Tanggapin niyo po ang lahat ng aming pong pasasalamat. In Jesus' name, these things we pray. Amen. Alright. And thank you, Brother Ronnie, and Brother Jeter Anthony, and anyone who are watching. Thank you every other day. So sa Friday ulit tayo, magkikita-kita mga kapatid. At mag-iingat po kayo, at ang Diyos ang siyang magpala sa bawat isa sa atin. Magandang hapon po sa inyo lahat.